Mas matimbang ba ang pagmamahal sa iyong pamilya kaysa gawin ang bagay na alam mong ikabubuti ng lahat? O mas pipiliin mo na lamang na magbingi-bingihan at magbulag-bulagan para sa iyong minamahal? O pipiliin mo ang tama para sa kaligtasan ng lahat? Talamak na ang mga aswang sa iba't ibang parte ng probinsya sa Kabisayaan. Hindi na rin lingid sa ating kaalaman kung paano sila sumalakay sa gabi at magpalit ng anyo sa umaga. Subalit, ito lamang ang ating nalalaman. Ang hindi natin alam kung sila ba ay kagustuhan nilang piliin ang maging masama o maging aswang, o isa lamang silang biktima ng kasamaan. Halina po kayo, samahan ninyo akong basahin ang kwentong ibinahagi ng ating masugid na tagapakinig. Itago na lamang natin sa pangalang Benny. Ako nga po pala si Benny. Gaya ng iba, may karanasan din akong hindi ko makalilimutan. Taong 1961 sa Iloilo City. Nakatira kami sa isang baryo. Hindi pa gaanong asinsado ang Iloilo. Marami pang may mga bahay na gawa sa kawayan at ang iba ay pinagtagpi-tagping mga yero o kaya mga sirang karton o kahoy. Walang pakialam ang tao noon kung anong klaseng material gawa ang isang bahay. Ang mahalaga sa kanila, magkaroon lamang ng bahay na masisilungan sa tuwing bubuhos ang ulan at may matuluyan tuwing sasapit ang gabi. At kabilang na ang aking pamilya na may ganong klaseng bahay. Isang magsasaka ang aking ama at ang aking ina naman ay isang mananahi. 4 kaming magkakapatid. Ang aming panganay ay si Kuya Fernando. Sa pagkakatanda ko'y nasa 19 na gulang na siya noon. Ako naman, ikalawa sa aming magkakapatid. Nasa 17 gulang na taong yun. Ang pangatlo naman ay ang kambal na sina Soledad at Julio. Nasa 13 gulang na rin sila pareho. Nang umagang yun, sabay kami ng aking Kuya Fernando na pumunta sa palayan para tulungan ang aming ama na umani ng palay. Hinatid naman ni nanay ang kambal sa kanilang paaralan sa bayan. Kami ni Kuya ang tanging elementarya lamang ang natapos. Hindi na kami nakapag-aral ng sekundarya dahil sa hirap ng buhay. Kinakailangan na kasi namin ang tumulong noon sa gawaing bahay para kumita ng pera. Nang sa ganun, makatulong kami sa aming mga magulang at makakain ng 3 beses sa isang araw. Abala kami sa pagtatanim nang dumaan ang mga kaibigan ni Kuya Fernando. Nagpaalam siya sa amin ni tatay na aahon muna siya sa tabi ng palayan para kausapin ang mga kaibigan niya. Pumayag naman si tatay. Tanaw ko na lamang si Kuya habang kinakausap ang mga kaibigan niya. Hindi ko na rin sila pinansin. Ipinagpatuloy ko ang aking pagtatanim. Noong manananghalian na ay sinabi ni Kuya Fernando ang naging usapan nila ng kanyang mga kaibigan kay tatay. Ang sabi niya, inaya raw siya ng mga kaibigan niya na makipagpiyesta sa kabilang bayan. Ayaw sanang pumayag noon ni tatay dahil malayo ang kanilang bayan. Subalit dahil nagpumilit si Kuya Fernando, sa huli
pumayag na rin siya. Noon ko napansin na ang pinakamamahal ni tatay sa aming magkakapatid ay si Kuya Fernando. Kaya naman kahit anong hilingin ni Kuya, ibinibigay ni tatay. Kung may ipakikiusap naman si Kuya, hindi naman nagdadalawang isip ang aming ama na ibigay ang kagustuhan niya. Mahal na mahal niya rin ang kabal, kaya't pakiramdam ko sa pamilya namin, ako lamang ang sampid sa lahat. Kahit na ganun, mahal na mahal ko pa rin si tatay. Nga pala tay, isasama ko rin si Benny para makapamasyal siya sa ibang lugar. Tsaka para may kasama ako roon. Singit ni Kuya sa kalagitnaan ng aming pagkain pagkatapos na pumayag ni tatay sa kanya. Agad akong napangiti at siniko sa tagiliran si Kuya. Hindi ko inaasahan ang bagay na yun. Sobrang tuwa ko na halos sa 17 gulang ko sa mundo, noon lamang ako makakapunta sa ibang bayan kung sakaling payagan ni tatay si Kuya. Inabangan ko ang magiging sagot ni tatay ng mga oras na yon. Nakangiti rin sa akin si Kuya habang kumikilay pa. Inakbayan niya ako ng mahigpit. Hindi pwede, Fernando. Kailangan ko si Benny mamaya sa paghahakot ng mga palay mula sa kabilang baryo. Tanggi ni Itay. Tumawa si Kuya Fernando ng bahagya at inakbayan ang aming ama. Yun ang bagay na kahit kailan ay hindi ko magawa kay Itay. Kaya't hindi ko maiwasan ang makaramdam ng inggit kay Kuya Fernando. Ngunit nangingimbabaw ang pagmamahal ko kay Kuya. Sige na Itay. Ngayong araw ko lang naman makakasama ang aking kapatid. Isa pa'y malaki na rin siya. Hindi naman pwedeng hanggang dito lamang siya sa baryo natin. Paminsan-minsan, kailangan niya rin pumunta ng ibang lugar. Isa pa, kasama niya naman ako roon. Wala namang masamang mangyayari sa kanya. Bumuntong hininga si tatay pagkatapos yung sabihin sa kanya ni Kuya Fernando. Inaasahan ko na rin ng sandaling yun na sana pumayag si tatay sa pakiusap na iyon ni Kuya. Sa kaibuturan ng aking puso, gusto ko ring masilayan ang kagandahan sa kabilang bayan. O siya, sige, pumapayag na ako. Basta ipangako nyo lang sa akin, mag-iingat kayo roong dalawa, ha? Huwag kayong magpapakalasing o gumawa ng gulo roon. Napahiyaw si Kuya Fernando at mabilis na nagpasalamat kay Itay. Ako naman, mahinang bumulong ng pasasalamat kay ama. Hindi ko na rin napigilan ang tuwa at pananabik ng mga oras na yon sa pag-alis namin ni Kuya Fernando. Ginulo ni Kuya ang aking buhok. Saka ako inakbayan nang naglalakad na kami pauwi sa bahay. Marami siyang sinasabi tungkol sa mga kaibigan niya noon. Subalit, hindi ko na siya pinakikinggan dahil hindi ko na rin naman siya mauunawaan. Kitang-kita ko ang kaligayahan niya ng sandaling yun. Hindi ko alam kung bakit siya masaya. Pinasuot niya sa akin ang kanyang pinaglumaang kulay bughaw na polo at itim na kupas na pantalon. Siya naman noon ay nakasuot ng kulay itim na polo at kupas na pantalong kulay puti. Tuwang-tuwa siya habang pinakatititigan niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Makailang ulit niya rin akong tinanong kung ayos lang ba ang suot niya. Dahil sanay kaming dalawa sa biruan, sinabi kong nagmukha siyang tao at magugustuhan na rin siya ng mga babae doon sa piyesta. Sinipa niya ako sa puwet noong palabas na kami ng silid. Naabutan pa namin si nanay na kararating lang galing sa bayan. Takang-taka siya noon kung saan kami pupunta. Sinabi namin ni Kuya kung saan. Tumango si nanay dahil wala na rin siyang magagawa
kung si tatay na ang pumayag sa aming pag-alis. Pasado 3:00 na ng hapon ay dumaan ang mga kaibigan ni Kuya Fernando sa bayan. May dala silang jeep, kaya naman nakisabit kami roon ni Kuya. Pinakilala niya naman ako noon sa mga barkada niya, kaya't kahit papano may nakakausap na ako sa kanila. Pagkarating namin sa bayan ng Liganes, bumaba kami ng jeep. Sumalubong sa amin ang malawak na palayan. Wala ring pinagkaiba roon sa amin. Maraming nagkakasiyahan ng mga tao sa bawat bahay na dinadaanan namin. Ang iba ay lasing na. Ang iba ay kumakain pa. Naglakad kami sa kahabaan ng daan papasok ng isang gubat. Rinig na rinig namin ang tugtog mula sa hindi kalayuan. Nakasunod lamang ako sa likuran ni Kuya Fernando. Kausap ko ang isa sa kaibigan niyang. Sa pagkakatanda ko'y ang pangalan ay Sandor. Pansin ko sa 5 kaibigan ni Kuya, siya lamang ang matyagang kumakausap sa akin. Sinasagot ko naman siya at paminsan-minsan ay tinatanong ng mga bagay tungkol sa kanyang buhay. Huminto kami sa isang bahay na gawa sa bato. Malaki rin iyon at malawak na bakuran. May mga tanim na bulaklak sa harapan ng bakuran nito at mga nagtataasang mga malalaking puno naman sa likuran. Sinalubong kami ng isang ginang na sa pagkakaalam ko, hindi sila nagkakalayo ng edad ng aking ina. Siguro'y nasa 40 anyos na rin siya. Kasunod nito, ang isang lalaking may katabaan at binati kami. Marahil ay kanyang asawa. Pinapasok kami ng isa sa kaibigan ni Kuya sa loob ng bahay. Agad naman kaming pinakain. Hindi ko maiwasan ang mapatingin sa buong paligid ng bahay. Namataan ko ang isang matanda na nakasilip lang sa isang silid at nakatingin sa aming lahat. May puti siyang mahabang buhok at may matalas na tingin. Tumindig ang mga balahibo ko sa katawan nung magtama ang aming paningin. Kumunot ang noo ko at pinakatitigan siya. Subalit, mabilis niyang isinara ang pinto ng silid. Noong pasado 6:00 na ng gabi, ay abala na ang lahat sa pag-iinuman. Sinubukan kong yayain si Kuya na kami ay umuwi na, ngunit hindi siya nagpaawat. Lasing na rin siya ng mga oras na yon. Hindi ko na rin alam kung paano siya aalalayan pauwi sa amin. Pinilit na rin akong painumin ng mga barkada ni Kuya. Ngunit tumanggi ako. Hindi ako maaring malasing dahil walang magbabantay kay Kuya Fernando. Sa kalagitnaan ng pagmamasid ko kina Kuya, sa sala ng bahay ay nakita ko ang matanda na nakita ko kanina. May dala-dala siyang pulutan. Inilagay iyon sa maliit na mesa. Ngumiti siya kina Kuya. May sinabi na hindi ko narinig. Nasa labas kasi ako ng bahay noon at nagpapahangin. Pinagmasdan ko siya kung paano niya hinaplo sa braso si Kuya Fernando. Ayaw ko namang bigyan ng mali siya ang ginawa ng matandang babae. Ngunit hindi ko maiwasan. Binigyan niya ng pulutan si Kuya. Hindi naman tumanggi si Kuya na alam kong lasing na. Nang hindi ko matiis ang kakulitan ng matanda. Nang pagpapakain ng pulutan kay Kuya Fernando, pumasok ako sa loob at lumapit sa matanda. Lola, pasensya na po. At lasing ng kuya ko eh.
Nakangiti ako ng bahagya at hinawakan siya sa kanyang braso na kulubot na. Pinakatitigan ko siya ng mabuti. Kulubot na ang kanyang muka at may malaki na ring bilog na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakasuot siya ng saya na kulay itim. Nakapulupot sa kanyang liig ang isang puting bandana. Mahaba na rin ang kanyang mga kuko. Nasa tingin ko'y hindi iyon napuputulan ng ilang taon. Ngumiti siya sa akin. Dahilan upang makita ko ang mga nangingitim niyang gilagid. Ay, pasensya ka na, iho. Natutuwa lang ako sa kuya mo. Nakikita ko kasi sa kanya ang apo ko na pumanaw noong 1 taon. Sagot niya. At mas lumawak pa ang kanyang nakakikilabot ng ngiti. Magsasalita na sana ako nang bigla siyang lapitan ng ginang kanina at pinapasok sa loob ng silid. Humingi ng dispensa sa akin ang ginang bago nila ako iwan. Napatingin ako kay kuya na malakas na tumawa dahil sa kwentuhan nilang magkakaibigan. Napailing na lamang ako nang maisip na paniguradong mapapagalitan kami ni tatay bukas kapag umuwi kami. Ang usapan, dapat ay nakauwi na kami kanina. Ngunit hindi natuloy. Kinabukasan ng maaga kaming nagpaalam sa kaibigan ni Kuya Fernando bago kami pumunta sa sasakyan ng jeep. Sinabi ko kay kuya na dapat ihanda niya na ang kanyang sarili oras na dumating kami sa bahay dahil siguradong pagagalitan kami ni tatay. Tumawa lang si Kuya Fernando at umiling. Magkatabi kaming dalawa sa upuan kaya naakbayan niya agad ako. Huwag kang mag-alala, Benny. Hindi ganun si tatay. Maiintindihan nung kung ginabi tayo sa inuman. Sagot kita sa kanya. Sinuntok niya ng mahina ang aking braso saka ngumiti. Inirapan ko siya at bumuntong hininga. Sana nga ay maipagtanggol niya ako kay tatay mamaya. Kung hindi, baka ano naman ang gawin ni tatay sa akin. Pagkarating namin sa bahay, tama ang hinala ko. Nakaabang na si tatay sa labas ng pinto habang umiinom ng mainit na kape. Agad na sumigaw si kuya at binati silang dalawa. Walang kibo ang mga magulang namin habang nakatingin ng masama. Tinanong kami ni tatay kung bakit hindi kaagad kami nakauwi. At nung umaga lang kami dumating, wala akong naisagot pero si kuya meron. Sinabi niyang nalasing siya kaya hindi agad kami nakauwi. Sa halip na si Kuya Fernando ang paggalitan ni tatay, ako ang napagbuntunan niya ng galit. Agad naman akong dinipensahan ni nanay, kaya hindi ako napagbuhatan ng kamay ni tatay. Pinapasok kami ni nanay sa loob ng bahay ni Kuya Fernando. Tumungo ako sa silid at hinintay si kuya na makapasok. Humingi agad siya ng pasensya sa akin. Tumango lamang ako noon. Naghanda na rin kami noon para sa pagpunta sa palayan. Palabas na sana ako ng silid nang bigla na lamang natumba si kuya sa kanyang kinatatayuan. Nagulantang ako sa nangyari. Hindi agad nakakilos. Nilapitan ko siya. Saka tinapik sa kanyang balikat, subalit hindi siya nagigising. Pinakiramdaman ko ang kanyang dibdib at hininga. Ayos pa naman siya. Napahinga ako ng maluwag at inalalayan ko siyang makatayo ng maayos. Saka ko siya inihiga sa kama. Hindi ko akalain na inaantok pala si Kuya Fernando
Simula pa kanina, iniwan ko siya sa loob ng aming silid. Mabilis kong tinawag ang kambal para ako na muna ang maghatid sa kanila sa bayan. Pagkatapos ko silang maihatid noon, tumungo ako sa palayan para tulungan sina nanay at tatay. Hindi na nakatulong si Kuya Fernando sa amin ng mga araw na yun sa palayan dahil masama ang kanyang pakiramdam. Kaya hinayaan siya muna ni nanay at tatay na makapagpahinga. Kinagabihan ay napansin namin ang panay na pagsusuka ni Kuya Fernando. Hindi na rin siya nakakain ng hapunan dahil wala na raw siyang gana. Sinabihan siya ni tatay na baka raw sa ininom niyang lambanog sa piyastahan. Hindi naman noon nakasagot si kuya dahil nangihina siya. Pumasok ako ng aming silid ni Kuya Fernando nang patulog na ako. Naabutan ko siyang nanginginig habang nakabaluktot ang kanyang mga paa. Nilapitan ko siya, hinawakan ang kanyang braso. Ganun na lamang ang sigaw niya na puno ng takot. Tiningnan niya akong nanlalaki ang mga mata at puno ng sindak. Nabitiwan ko siya dahil na rin sa gulat. Lumabas ako ng silid. Saka kumuha ako ng palanggana at isang maliit na bimpo. Binasa ko iyon ng tubig at muling bumalik sa silid. Pinunasan ko si kuya. Dahil nag-aapoy siya sa init, hindi ko inaasahan na lalagnatin siya. Sa sumunod na araw ay hindi na uli kumain si Kuya Fernando. Naghahanap siya ng karne dahil yun daw ang gusto niyang kainin, ngunit hindi na ibigay nila tatay at nanay dahil walang pambili. At sakto lamang ang pera na mayroon sila na pambili ng tuyo. Nagalit si kuya at nagkulong sa aming kwarto. Nagtataka na ako noon sa kanyang ikinikilos. Hindi ko na rin maunawaan ang bagay na yun. Maging sila nanay at tatay, hindi na rin maiwasan ang hindi mag-alala para kay kuya. Tinanong nila ako kung ano pang pinaggagawa ni kuya noon sa piyestahan at sinabi ko lang, uminom lamang siya pagkatapos kumain. Hating gabi nang magising ako mula sa pagkakatulog. Pinilit kong matulog muli, subalit hindi na ako muling nakabalik sa pagkakatulog. Nakapikit lamang ang aking mga mata. Abala ako sa pag-iisip ng mga pangarap ko sa buhay. Nang bigla akong makarinig ng isang kalabog sa kabilang silid kung saan natutulog ang kambal. Kumunot ang noo ko at napabangon mula sa kama. Pakiramdam ko, muli ang ingay ay nagbumula sa kabilang silid at muli kong narinig ang malakas na iyak. Tumayo ako mula sa kama at binuksan ang lampara na nasa tabi ko lang. Tiningnan ko ang kama ni kuya, subalit wala siya roon. Naisip ko ng sandaling yun ay maaaring si kuya ang gumawa ng ingay sa labas. Ngunit hindi ko rin maiwasan ang kutob ko sa ingay na nagmumula sa kabilang silid. Lumabas ako, dumaan sa sala papunta sa kwarto ng kambal. Nagulat ako. Nang bukas ang pinto, lumakas ang kabog ng dibdib ko habang unti-unting pumapasok sa kwarto. Ganun na lamang ang pagkagimbal ko nang makita ko si Kuya Fernando. Kinakain niya na ang lamang loob ng kapatid naming si Soledad habang si Julio sa kabilang kama ay mahimbing ang pagkakatulog. Agad kong sinugod si kuya, sinuntok sa muka. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Naiyak akong tinitingnan si Soledad na nakahiga sa kama. Nakamulagat ang mga mata nito
habang may mga butil pa na luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Galing sa kanyang mga mata. Wasak ang kanyang tiyan sa dibdib. Wala nang buhay. Binalikan ko si Kuya Fernando at sinakal siya. Patuloy pa rin ang pagkain niya sa lamang loob ni Soledad na tila wala siya sa sarili habang ginagawa iyon. Noon ko napansin ang mahaba niyang mga kuko, malagkit niyang balat at ang matalas niyang ngipin. Nginig na nginig ang tuhod ko sa takot at hindi ako nakakilos sa aking kinatatayuan. Naramdaman ko na lamang na may humila sa akin papalayo kay Kuya. Narinig ko ang sigaw mula kay tatay at nanay. Nang makita ang buong pangyayari sa silid, noon ko lamang nahugot ang katinuan ko at mabilis kong pinuntahan si Julio. Ginising ko siya at agad na dinala sa aking likuran. Tinakpan ko ang kanyang mga mata. Habang nakatingin kay Kuya Fernando, nasapilitang hinihila ni tatay palabas ng silid. Nilapitan ako ni nanay. Kinausap akong tulungan ko si tatay na pigilan si Kuya Fernando sa ginagawa nito. Mabilis naman akong kumilos agad. Tumungo kay tatay. Pinagtulungan namin si Kuya papuntang bodega at doon siya ikinulong. Rinig na rinig namin ang sigaw niya at galit. Subalit, hindi namin siya pinakikinggan. Nakatayo lang ako sa bakuran namin at pinagmamasdan si tatay na kumukuha ng tali. Pumasok siya sa bodega habang dala-dala iyon. Nang lumabas siya ay hinila niya ako papasok sa bahay at isinara ang pinto. Kitang-kita ko kung paano si tatay maguluhan noon. Napasabunot siya sa kanyang buhok habang pabalik-balik siya sa paglalakad sa sala. Tumungo naman si nanay at Julio doon na umiiyak. Nag-usap sila nanay at tatay. Hindi ko na halos maipasok sa isipan ko ang pinag-uusapan nila. Lumapit sa akin si Julio at humahagulhol. Niyakap ko siya ng maigpit saka pinatahan. Pumasok sina nanay at tatay sa loob ng silid ng kambal. Nang lumabas sila ay dala-dala na nilang dalawa ang bangkay ni Soledad. Kinaumagahan ko na lamang nalaman na inilibing na nila sa likuran ng bahay ang bangkay ni Soledad. Pinuntahan ko si Kuya Fernando sa bodega at pinagmasdan ko siyang umiiyak habang nakatali ang kanyang kamay at mga paa. Tinanong ko siya kung paano yun nangyari, kung paano niya yun nagawa sa kapatid namin. Maging siya, hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya. Sinigawan ko siya dahil sa galit at inis. Wala na si Soledad, ang pinakamamahal kong kapatid, dahil kinain siya ng sarili niyang kuya. Paano mo yun nagawa, Kuya? Paano mo yun nagawa, ha? Kuya! Sigaw ko sa kanya habang nakakuyom ang aking mga kamay. Umiling siya habang humahagulhol. Puno ng pagsisisi ang mga mata niya nang tingalain ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Penny. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Wari ba may nagpapagalaw sa katawan ko? Hindi ko alam. Hindi ko intindihan. Napasabunot ako sa aking buhok at mabilis siyang iniwan. Pumasok ako ng bahay at hinanap sina nanay at tatay.
Naabutan ko sila sa sala, nakaupo sa upuan na gawa sa kahoy. Katabi nila ang aking kapatid na si Julio. Umiiyak sila habang dumarasal at halos hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin at gagawin. Narinig ko ang kanilang pag-uusap na maaaring isa ng aswang si Kuya Fernando at nayanggaw siya sa piyesta na pinuntahan namin. Nanlumo ako sa aking narinig at agad na pumasok sa aking isipan ang matandang babaeng nakita ko. Sa pagkakaalala ko ay siguro niyanggaw niya si Kuya sa pagpapakain ng pulutan na yun. Kumuyom ang aking kamay at sinisi ang sarili sa nangyari. Kung sana pinigilan ko iyon agad, hindi ito mangyayari kay Kuya. Sana hindi niya napatay si Soledad. Sana'y hindi siya tuluyang naging aswang. Nakaupo na lamang ako sa silya sa kusina at doon ko na rin ibinuhos ang kalungkutan na aking nadarama sa pagkawala ni Soledad. Itinatako sa aking isipan noon na hinding-hindi ko mapapatawad si Kuya Fernando sa kanyang ginawa. Biktima man siya ng kasamaan o hindi, hindi ko man lubos maunawaan kung ano ang nangyayari. Ay wala na ako noong pakialam. Nandilim ang paningin ko nang makita ko ang kutsilyo na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Kinuha ko iyon at humigpit ang aking pagkakahawak sa puluhan. May kung anong nag-udyok sa akin noon na patayin ko si Kuya Fernando. Kaya't mabilis akong tumayo mula sa pagkakaupo at lumabas ng bahay. Nilampasan ko sina nanay at tatay na tinatawag ako. Hindi ako makapapayag na patayin mo rin kami't kainin. Tatapusin ko ang kaibangan mo, Kuya Fernando. Hindi na ikaw ang kilala kong kuya. Patawad sa gagawin ko. Pero ito lang ang tanging paraan na naisip ko. Hindi ko hahayaang may mabiktima ka pang iba. Hindi ko hahayaang maging aswang ka ng tuluyan. Tumigil ako sa harap ng bodega. Tumingin ako sa loob. Nakita ko si Kuya Fernando na nakasandig sa haligi habang nakayuko ang ulo. Hindi ko alam kung natutulog siya o gising. Unti-unti akong lumakad papalapit sa kanya. Handa ko na siyang saksakin noon nang may yumakap sa aking bewang. Narinig ko ang boses ni nanay na pinipigilan ako. Hinarap ako ni nanay na kasunod ni tatay at si Julio. Umiyak si tatay habang nakatingin sa akin. Wag Benny. Maliligtas pa natin ang kuya mo. Wag mo siyang papatayin. Pababawi pa natin siya. Paano? Paano natin mababawi? Gayong nakakain na siya ng sariling atin. Aswang na siya. Kahit anong gawin natin, hindi na siya ang Kuya Fernando ko. Hindi na siya ang anak ninyo. Pumiglas ako mula kay nanay at parsang nilapitan si Kuya. Natigil sa ere ang kamay ko habang nakatitig sa malamlam na mga mata ni Kuya. Binitiwan ko ang kutsilyong hawak at napasabunot sa aking buhok. Kinuha ni tatay ang kutsilyo at hinila ako papalayo kay Kuya. Narinig kong nagsalita si Kuya Fernando. Paulit-ulit siya noon na humihingi sa amin ng tawad. At hindi niya sinasadya ang ginawa niya. Pinangakuan naman siya ni tatay at nanay na gagawin ang lahat para mapagamot siya.
Ngunit kahit na gumaling man si Kuya Fernando, hindi na kailanman maibabalik ang buhay ni Soledad. Pagkalipas ng isang araw, may dumating na isang albularyo sa aming bahay ng hapon na yun. May dala-dala siyang mga kasangkapan sa paggagamot. Pinapasok ko siya sa bahay at tinawag sina nanay at tatay. Si Julio ay abala sa paggawa ng kanyang gawain sa paaralan. Sinabihan ko siya na pumasok muna sa kanyang silid at isara ang bintana at pinto. Sumunod naman ang aking kapatid at mabilis na tumungo sa kanyang silid. Hinarap ni nanay at tatay ang albularyo na nagpakilala sa akin bilang si Mang Pado. Inilatag niya ang mga dalang kasangkapan sa mesa sa aming kusina. Hey, nasaan ang anak ninyong sinasabi na nayanggao? Ito ba? Ituro ninyo. Itinuro niya ako at pinakatitigang mabuti. Munti ko na siyang sagutin nang maunahan ako ni tatay. Hindi ko siya Mang Pado. Yan ang aming anak. Tumango ang matanda at ngumiti sa akin. Nawari bang humihingi ng despensa. Bumaling siya kay tatay at sinabing dalhin siya kay Kuya Fernando habang dala-dala ang isang bato na kulay puti. Sumama ako sa kanila papunta sa bodega. Naabutan namin si Kuya Fernando, nagwawala at nagpupumilit na makawala mula sa pagkakatali. Sinabihan kami ni Mang Pado na manatili sa labas ng bodega, na siya na lamang ang papasok sa loob. Pinagmasdan namin kung ano ang ginagawa niya at sa inuha ko'y dinadasalan niya si Kuya Fernando. Mas lalong nagwala si Kuya habang unti-unti siyang nagpapalit ng anyo. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan at nakaramdam ng awa para sa kanya. Noon ko napagtanto, hindi niya ginusto ang nangyari sa kanya. At alam ko rin na hindi niya magagawang kainin si Soledad kung walang nilalang na nabubuhay sa kanyang katawan. Dinig namin ang malakas niyang sigaw nang ilapat ni Mang Pado ang puting bato na hawak nito sa noo ni Kuya. Kasunod noon, sumuka siya ng dugo nang ilapat ng matanda ang bato sa kanyang tiyan. Tiningnan ko sina tatay at nanay habang umiiyak. Kung ako ay nasasaktan sa kalagayan ni Kuya, alam kong mas lalo na sila. Nang hindi ko makayanan ang aking napapanood, ay mabilis kong nilisan ang bodega, tumungo sa palayan. Pinagmasdan ko ang araw na papalubog sa kanluran. Malapit nang sumapit ang dilim at sana sa gabing yun, hindi ko na marinig ang kakaibang tunog na nagmumula sa bodega at ang paulit-ulit na pagsusumamo na bigyan siya ng sariwang karne. Pagbalik ko sa bahay, wala na roon si Mang Pado. Narinig ko ang usapan ni nanay at tatay na babalik ito bukas para sa paggagamot muli kay Kuya Fernando. Hindi pa lubusang gumagaling si Kuya at kinailangan na mawala ang nilalang na siyang alagad ng aswang sa tiyan nito. Natigil kami sa aming paghahanda ng pagkain sa pagkainan nang marinig muli ang sigaw ni Kuya Fernando. At ang pagsusumamo nito, tiningnan ko sila nanay at tatay. Nagpapatuloy sila sa pagsandok ng pagkain at hindi pinapansin ang kanilang naririnig. Alam ko na nagpapanggap lamang sila ng mga sandaling iyon.
Napatingin ako kay Julio at nginitaan siya. Sinabihan ko siya na magiging maayos din ang lahat. Sa pagbabalik ni Mang Pado ay dinasalan niya si Kuya Fernando. Pinaliguan ng agwa bendita. Nangisay si Kuya Fernando na halos mabali ang kanyang mga kamay at paa sa sobrang pamimilipit. Kitang-kita ko kung paano siya lumaban na mapaalis lamang ang nilalang sa kanyang katawan. Dumasal muli si Mang Fernando at gumawa ng isang ritual na hindi ko maintindihan. Pagkalipas ng ilang sandali ay iniluwa niya ang isang itim na bato. Pinulot iyon ni Mang Pando. Dinasalan muli si Kuya Fernando. Subalit nawala ng malay ang aking kuya. Gusto kong lumapit para siguraduhin na ayos lang siya. Pero pinigilan ako ni nanay at tatay. Hinintay naming matapos si Mang Pado. Lumingon siya sa amin. Saka lumakad palabas ng bodega. Hawak-hawak niya ang itim na bato sa kanyang kanang kamay. Huminga siya ng malalim at kitang-kita ko ang butilang pawis na namumuo sa kanyang noo. Kaya pala nahihirapan akong paalisin ang nilalang sa katawan ng iyong anak. Dahil siya ang piniling tagapagmana ng isang huklubang aswang. Isinalin sa anak ninyo ang kanyang itim na bertud. Panigurado nga, patay na ang matandang yun nung isinalin niya ito kay Fernando. Saad niya habang habol pa ang hininga. Kumusta ang anak namin, Mang Pado? Ayos lang ba siya? Tanong ni tatay. Huminga ng malalim si Mang Pado at saka tumango. Ngunit sinabi niya sa amin na matutulungan namin si Kuya Fernando na wag munang alisin sa bodega. Kailangan daw muna naming makasiguro na hindi na siya susumpungin ng pagkaaswang. Kapag wala na raw kaming naririnig o nakikitang kakaiba mula kay Kuya Fernando, ay iisa lang daw ang ibig sabihin noon. Umalis na ang nilalang sa katawan ng kuya ko. Hindi niya raw nababatid kung magtatagumpay siya dahil masyadong malakas ang aswang na isinalin kay Kuya Fernando. Sinunod namin ang bilin ni Mang Pado. Nakita ko na nabuhayan ng pag-asa sina nanay at tatay. Pati na rin ang aking kapatid na si Julio. Subalit ako, hindi pa rin mapalagay sa pagkakataong iyon. Naruroon pa rin ang pagdududa ko. Nang gabing iyon, ay ako ang kumausap kina nanay at tatay na magdala ng pagkain kay Kuya Fernando. May dala akong kutsilyo noon sa aking baywang na hindi nila nalalaman. Kung sakali man na may mangyari ay nakahanda akong protektahan ang aking sarili. Pumasok ako sa bodega. Kitang-kita ko si Kuya na sobrang payat na. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng awa sa kanya. Tumingala siya sa akin at saka siya ngumiti. Puti na ang kulay ng kanyang mga labi at halos bumao na ang mga mata niya sa kanyang mukha. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at pinainom ko siya ng tubig. Naawa ako at nasasaktan ako para sa kanya. Noon lamang ako nagkaroon ng pagkakataon para humingi sa kanya ng tawad. Dahil pinagtangkaan ko siyang patayin, niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko kung gaano ko siya kamahal.
Masala ako. Benny, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto ito. Sana mapatawad niyo ko. Hindi ko alam na may nilalang na palang nabubuhay sa katawan ko. Kung alam ko lang, matagal ko na sanang ginawa ang tama. Ramdam ko ang pagsisisi niya sa bawat salitang kanyang binibitiwan. Nahihirapan na rin siyang magsalita. Suminok ako at hinawakan ang kanyang braso. Dahan-dahan dahil natatakot akong mabali ang kanyang mga buto noon. Huwag kang mag-alala, kuya. Wala kang kasalanan. Biktima ka lamang ng matandang yon. Kuya, gagaling ka. Nakuha na ni Mang Pado ang itim na bertud. Kaya't makakasama ka na naming muli. Matigas siyang umiling. Ngumiti siya. Pinakatitigan akong mabuti. Hindi na rin ako nagsalita. At tinulungan siyang kumain. Sinubuan ko siya ng kanyang paboritong ginisang ampalaya at pritong itlog. Kitang-kita ko ang kasiyahan at kapayapaan sa kanyang muka ng sandaling iyon. Hindi ko alam, pero kinabahan akong bigla. Hindi ko gusto ang mga senaryo na pumapasok sa aking isip. Pagkatapos kumain ni Kuya, pinalabas niya ako ng bodega. Dahil inaantok na raw siya, kinakailangan niya raw matulog. Doong lumakad ako palabas ng bodega, ay mabigat ang bawat takbang ko. Nilingon ko ba siya ng mga oras na yon at nginitian niya ako. At nabasa ko ang kanyang pagbigas ng mga salitang, Salamat. At patawad. Sa labas na ako ng bodega ay hindi ko napigilan ang pag-iyak ng tahimik. Sobrang bigat sa aking dibdib sa katotohanang na maalam na si Kuya Fernando. Kinaumagahan, isang masamang balita ang aking narinig mula kina nanay at tatay. Pagpasok ko ng bodega, wala na si Kuya Fernando. Wala na siyang buhay. Yun ang araw na wala na ako sa sarili. Hindi na ako makausap ng tama. Halos mabaliw na ako sa kaiisip kung bakit ganun ang nangyari sa dalawa kong pinakamamahal sa buhay. Labis kong sinisi ang aking sarili sa nangyari. Dahil ako ang naroon at kasama ni Kuya Fernando sa piyesta. Subalit, hindi ko siya naprotektahan. Sinabi sa amin ni Mang Pado na ang maaaring dahilan ng pagkamatay ni Kuya Fernando ay dahil nawala sa kanya ang itim na bertud. Tuluyang nilamon na ng bato ang kanyang katawan at inangkin na iyon ng nilalang. Kaya't noong namatay ang nilalang at nakuha ang itim na bertud, ay siya ring katapusan ni Kuya Fernando. At ang nangyari sa aming pamilya ay nananatiling lihim na lamang at walang ibang nakaalam ng katotohanan bukod sa amin at kay Mang Pado. Inilibing si Kuya Fernando at Soledad pagkatapos ng 3 araw. Hindi naging madali ang pagtanggap ng pagkawala nila. Naging malungkot ang bahay. Nawala ng sigla. Ngunit paunti-unti
bumalik na rin sa dati. Bagamat hindi katulad ng dati na puno ng saya at kumpleto pa kami. Hanggang dito na lamang kalakbay ang aking kwento. Sana ay may nakalap kayong impormasyon sa aking nakaraan na hindi lahat ng mga aswang ay piniling maging masama. Ang iba sa kanila ay maaaring biktima lamang ng kasamaan. Wakas.